Ang kahumot, Sige. isang gibulod sa adlaw. Sila yung bitaw. Humot bitaw. So, wala wala. Ay, nawa ang akong payong. Basig mabilin na ako sa imong skuluhas. Nawala ko sa mga akong tayo airplane. Basig ikaw ni Bantay. Huwag naman ko nga ang Bantay. Nawala ko sa mga imong pencil case. Nakita na niya. Excuse me! Murag mawala na nga akong pasensya. Ay, pero sa Downey, wala gid mawala nga kahumot. Bisan gibulod pa sa adlaw. Ang sunod na itong manawagan. Tatakbo na! Itatakbo sa bahay mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa sasakyan mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa opisina mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa itong debate usap ka Pinay. Ang mga pulong una-una na pagaliwangan sa nagumalabi, iyan lamang igulalabot ang mga kawan itong gumalabing sigihan RMN Iligan. Hello, kumusta? Mayo, buntag. Welcome mga kaigsunan sa atong tulumanon. Ang atong kasayuran sa katawan. Inigadlaw Martes Pizza 17 ng bulan sa Hunyo at tuig 2014. Yung mga alagad sa kanginan City Councilor Ariel Parinio Angay. Ingon taga may buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa atong 44 ka barangay ning siyudad sa Iligan. Sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga sidewalk vendors, sa atong mga ginang sa panimay nga naminaw karon, sa mga nagkadaiyang nga mga buhatan, mga opisina, na nagbunito sa atong Sibya karon buntaga, sa atong mga taxi driver, mga PUJ driver, mga PU drivers na naminaw karon buntaga. Ay buntag ka. Ito yun ang programa karong sa atong maabtik na Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. Sa atong Vice Mayor Roderick Marcos sa tumong o tinguha kamatagan og kwintas klaras, matagan og katinawan ang atong mga katawan sa dakbayan sa Iligan. Naliwala ni daghanan kay nga mga isyu, daghan kay nga mga black propaganda nagipangsambuag sa atong mga kahanginan karong buntaga, sa atong mga aron sa pagtino, paghatag yun og kamatuoran, paghatag og katinawan sa atong mga katawan dinis dakbayan sa Iligan. Dino kagahapon adlaw ato sa sa ulog celebrar nato ang atong Charter Day celebration ika-64 noong tuig sa pag-celebrar sa dakbayan Siligan sa dayang himo kining usa ka himulag nga charter city ning syudad sa Iligan dinhi sa pulo sa Mindanao. Unya kagahapon adlaw sa atong na-monitor nga na-interview ang usa ka abogado si Attorney Dexter Ray Sumaoy kabahin aning isyu kung aduna may katangyang gipasaka nga kaso batok sa mga opisyal sa syudad sa Iligan. Di na matod pa na monitor nato si Attorney Dexter Sumaoy. May buntag yan. May buntag Brad. Na monitor nato si Attorney Dexter Sumaoy nga matod pa niya dura na kuno'y probable cause. Painungdan matod pa niya nga ang mga sakop kuno sa sangguniang panglungsod ang atong Vice Mayor gipatubag kuno sa atong buhatan sa ombudsman, no? Matod pa ni Attorney Dexter Ray Sumaoy na interview ni siya kagahapon adlaw yan dito sa usa ka radio program, no? Dito sa Public Plaza na gahapon adlaw. Public Plaza nya dunay daghan nakadungog, daghay nangutana kanato. Kumusta na ang nasangpit nga kaso, no? Ang kaso kining sa southbound terminal, no? Kung masayop mao ni ang sa southbound terminal
Din matod pa, doon ako ni paglapas ang atong mga opisyales sa Dakbayan Siligan, ang atong former administration, tungod kay gi-extend ang kontrata sa bus terminal biyan kuno sa term limit ni kanhi Mayor Lawrence Cruz. Sa itong linya, suwayan na itong tawag, no, ang usa-usab sa mga na-involved nini, abogado, of course, abogado usab, no, sa atong mga sakop sa ganyang paglungsod, pag-iitan ng abogado, sa Dakbayan Siligan kanhi konsyal, si Attorney Moises Dalisay Jr., no, kung natawagan na siguro ni Jokin na nasa atong linya, Jok. Okay. Nasa atong linya karong butaga, si Attorney Moises Dalisay Jr. Attorney, good morning. May buntag po kanimo Councilor Ariel Angay o Councilor Bayani Ariola o sa tanan nagpaminaw sa programa karon sa DXIC. May buntag. May buntag. Nanawag minimo Attorney Dalisay, agig usa-usab sa matawag na to abogado. Dahil na-involved po ka ani kay apil man ka sa gipailan, gipasakaan o kaso ni Attorney Dexter Sumaoy. Na-monitor, doon ay nagtugan ka na ito, kaya manggita, no? Personal nga nakaduog, kay Tito Mantas Plaza. But anyway, doon na tayo mga higala, mga supporters, usab, nga miingon, na na-interview sa Attorney Dexter Ray Sumaoy dito sa usa ka pika Sibihanan, no? Kung ako masayop, na nagsabwad na napod o kanang dili maayong balita, no? Mga black propaganda. Then sa statement ni Attorney Dexter Sumaoy, matutan niya, kay siya may complainant nini, again, sa previous administration, matod pa ni Attorney Sumaoy nga aduna na kuno'y probable cause ang ombudsman o buhatan sa ombudsman mohinungdan nga gipa-answer ang ato mga officials, ang mga former officials sa Dakbayan Siligan, kalambigit aning kasong gipasaka nini sa kung wa ko masipyat didto ni sa may southbound bus terminal nga gi-extend kuno biyan sa term limit ni former Mayor Lawrence Cruz o mga kaubanan. Unsa imong ika-reaksyon ani Attorney Dalisay? Para nako abogado manunta si Attorney Sumaoy. Siya mismo na hibalong nga dili ang complainant ang adunay gahom nga muhukom nga adunay probable cause. Kung siya ang complainant, ang iyang complaint dito sa ombudsman ang gihatagan o pagtagad pinagi sa pagpahatod o notisya sa ombudsman sa mga respondyente, no? Sa maong kaso nga imo nang giasoy dilipad lamang dugay. Unya ang complainant nga si Attorney Sumaoy wala siya gahom niya na nga musulting adunay probable cause kay ang gahom gihatag sa balaod ngadto sa ombudsman dili kaniya. Busa ka ng pag-ingon niya nga adunay probable cause wala siya katungod pagsulti niya na kay ang ombudsman mo ay adunay gahom niya na. Siya complainant. Busa gani ang iyang affidavit complaint gihatagan og kopya mga respondents, former Mayor Lawrence Cruz, sa pagkakaroon na Vice Mayor Rudy Marso, former Vice Mayor Henry D, mga incumbent o former city councilors sa pagtubag sa maong demanda. Attorney, ako lang kang gamay Kana nga, kadyot, akong tiwaso, no? Okay. Ang purpose niya na, ang katuyuan niya na, maong ang ombudsman paminaon, tanawon ang tubag sa mga respondyente aron iyang himuan og pagtuon og pagtimbang-timbang base sa mga ebidensya og sa balaod kung aduna ba'y probable cause. Sa ato pa, kining pagpahatod o pangayog tubag sa mga respondyente, that is a part of due process, no? Dili ingon kay gipatubag mga respondyente na may probable cause. Sayop kay ka na nga statement ni Attorney Sumaoy. I think Attorney mao na hinungdan. I think Attorney mao na tingali ang iyang gipakita nga tungod kay kita gipatubag na ta niining maong reklamo nga kana nagkahulugan nga naay probable cause kay gipatubag ta. sayop ka na nga perception niya. He must have learned it in college, the College of Law.
nga ang purpose sa preliminary investigation sa manini karon na complaint ginatubag ang mga respondents is for the investigator to find out if there is probable cause. Dili ang complainant ang adunay katungod niya na. Sa ato ba kining complaint karon plus umaabot nga mga tubag sa mga respondents o kanay hatagan o pagtuon himuag pagtuon sa ombudsman investigator kung nga ba'y probable cause. So dakong sayop ito yung gisulti nga aduna na probable cause kay gipatubag sa sa ombudsman sayop ka na nga pagkasulti. Abilinla ka na makahatag ka na og dili maong unsa ni pagkadungog o Interpretasyon. mga nakadungog. Gani, Maong interview. yes. Gani, Atty. Delis, unsa may proseso may tungod din pananglitan. Doon na nag-file nga kaso sa ombudsman, no? Ang issue ani katong sa Southbound Terminal. Unsa may proseso ni para masabtan sa ato mga ordinaryo nga mga sidewalk vendors kay kani mo sa ato ni Sumaw ambot asa ko ni eskwela sa college sa Plo nga wa man di man in town kamao. Unsa may proseso ni aron pod masabtan sa atong mga katawhan kung unsay proseso mahitungod sa nasampit nga kaso. Ang proseso niya na sama raw usab sa proseso sa City Prosecutor's Office, sa Provincial Prosecutor's Office, o mismo sa buhatan sa Department of Justice, sa Secretary of Justice. Kay ang atong balaod manggod nining nasod nga demokratikanhon dili man sama sa mga ubang nasod sama panalitan sa dito sa China, sa Russia nga pag unsa ni kung dunay reklamo kontra kanimo ingon na dayon ang ilang hingtungdan dito nga buhatan ikaw ingon ini dayga diretso dakop dili ingon na Sa ang proseso dili ang atong proseso naa sa atong rules of court, naa sa rules of the ombudsman, naa sa rules of the Department of Justice, ug labi na gayud ang rules of court ako nang gi-mention nga gipakanaog sa Korte Suprema. Dunay due process usab ka balaod diin paminaw no sa maminaw ang hingtungdan nga adunay gahom sa pag susi sa kaso patubagon ang gidemanda hatagan og higayon sa paghatag sa iyang baruganan sa kaso nga iyang giatubang unay gitawag og due process a system, a legal system that hears before it condemns. Paminaw no sa ang hingtungdan nga mga partido ay mo imo og hukom mao kana ang atong pamagi busa gani kining gipasaka nga sumbong ni Attorney Sumaoy ngadto sa ombudsman gihatagan gipadadan og kopya ang mga respondiente aron sila patubagon mahibaw-an kung unsay tinuod unsay mga ebidensya do na bay kamatuoran do na bay grounds do na bay igong hinungdan nga demandahan ang mga respondiente munay katuyuan niya na aron pagtanaw do na bay probable cause do na bay igong hinungdan nga isang at ang kaso ngadto sa hukmanan nga mao ang Sandigan Bayan parehara po sa City Prosecutor no paminawon ang nagdemanda paminawon ang gidemanda tanaw ng ebidensya kung adunay igong hinungdan ipasaka sa hukmanan sa City Prosecutor sa hukmanan sa Regional Trial Court baka hao sa Municipal Trial Court inguna na ang sistema nato sa atong criminal justice system. Ngano ka naka-istorya si Attorney Sumaoy, Dexter Sumaoy, nga aduna na probable cause mahitungod din ni Attorney Dalisay? Ang akong pagkasabot niya na the way I will size up his motive. Ano siya motibo? Kautan ang iyang katuyuan. Ang iyang katuyuan nga linlahon ang mga listeners mo hala na may probable cause kalabi na itong medyo nakasabot gamay sa balaod warrant of arrest na day na kay probable cause ipadaan na day na nga to sa Sandigan Bayan So murag mo ipasabot nga guilty nito.
guilty na ta. There is really, kuan, para nako, doon ay ill motive, no? Ill-motivated ang maong pagsulti ni Atty. Sumaoy sa interview ni atong usapod ka. Di nalanta mo usulti atong kinsa po nag-interview niya, no? Para nako, ill-motivated. The purpose is to mislead the listening public. Dinlahon ang naminaw, aron nga makatuong naminaw, hala, kuhan yun ay, doon na yun ay kasaypanan, doon na yun ay kalapasan sa balaod. Sa pagkakaroon, gihimuan ka na og investigasyon. Pag-abot sa tukma nga panahon, kay mutubag man yun, isumiter man ang mga baruganan, ang tubag sa mga respondyente. Para nako, dunag yo'y dako kayong mga kamaturan, daghan kayong mga ebidensya nga magmatuod, ila na to isulti, kaya wala pa man ma-file ang rejoinder affidavit or counter affidavits, wala pa man ma-file, di pa na to isulti na karon. The moment nga ma-file na, that's the time nga we will discuss the evidence. Okay. O gikinahanglan gyud. Nga wala gyud, wala para nako. There is no ground, walay probable cause. Ang makita no niya sa ombudsman, walay probable cause, walay igong hinungdan nga patubagon sa hukmanan ang mga respondyente. Kay above board, on the level, ang maong transaksyon kalabot sa southbound terminal. Lagi. Daghan magugay nga mga issue, no, si Atty. Sumaoy. Ato na lang siguro pong pasayloon kay mura og bag-uhay pa manggod ni intawon po naka-practice, no, si Atty. Sumaoy. Siguro nalimtan lang siguro niya Atty. Dalisan, nataligaman lang siguro niya ang proseso, no, ang proseso diya sa reglamentos balaod. Ikaw, yes. Wow, di yun pwede. Kana yung gisulti, sayop yun. Ang mga estudyante sa balaod, makaingon yung naunsa man siya. Hindi mo na mao yung gisulti, dili mo na mao ang proseso. Mga estudyante sa balaod, nga wa pa gani mga mahimong abogado, wa pa maka-take over, pero nakakuha na og subject on criminal procedure, makaingon yun nga sayop yun siya sa iyang gipanulti. Ni graduate ni si Atty. Sumaoy sa iyang college of law sa IIT, no, MSU IIT, nito lang Abril 2013, meaning last year lang siya Magdalang kayo na abogado. So Mayo ganit tingali kay walay pangutana ka na sa bar examinations. Kanang issue kanang matang sa unsa ni sa atong rules of court. Rules of the ombudsman or rules of kining Department of Justice rules. Napa, porting sayo pa yun. sayop siguro siya sa pag-answer, no? Porting yun sayo pa. Mahal nga ni tingali, wa ka nagipagutana. Now, moadto pa sa laing issue Atty. Dalisay. Bangin aning issue about Atty. Sumaoy. Doon na may rejection ang sangguniang panglungsod diha sa appointment ni Atty. Sumaoy pagka city administrator, no? Ba't ka lang imong gikuan karon is doon regarding na sa gifile pod nga kaso dito sa ombudsman about pod sa appointment ni Atty. Victor Sumaoy as acting administrator, city administrator Dakbayan sa Iligan. Gani siya nahimo pod sa ilang counter affidavit. Sa ato pa siya nakadawat siya og sulat gikan sa ombudsman patubagon siya pero wa ta mo ingon nga tungod kay gipatubag siya sa ombudsman nga doon na nagapробado cause. Mas may pa mo, nahibalo pa mo. Mas may pa mo kay nahibalo mo, wala mo himo dayon og wala tayo statement. Dayon og paghukom nga doon na probable cause. Kuang kana, that is part of due process. Proseso niya na, paminaw no sapod, ang iyang katuod, ang iyang baruganan, ang iyang tubag, niya na nga demanda nga to sa ombudsman. Mas may pamundoan, ibawa pa mo. Anyway, nangutan ako ni Moni Atty. Dalisay, kay doon na notice of decision gikan sa Civil Service Commission, Regional Office number 10, gikan ni Lourdes Pilais, no? Office Caretaker sa Civil Service Commission, Regional Office number 10, address kini sa of course kay Vice Mayor Marso. Sa dihang si Vice Mayor Marso ug mga kauban na nagfile og kaso sa ombudsman
against aning gitawag nga usurpation of public function, official function. Si Attorney Sumaoy kay si Attorney Sumaoy despite of the non-concurrence rejection sa sangguniang panglungsod, nag-act gyapon siya sa city administrator. Matud pa din sa desisyon nga gihatagan na og katungod, meaning ang atong mayor sa Siyudad Siligan sa pagribogo, no? Furthermore, matud pa ato ni basahin in dispositive portion. In resolution number 140022 dated 4 March 2014, this office has already revoked the designation of Attorney Sumaoy as acting city administrator. The Vice Mayor Marso was furnished a copy of the same. This office has not received any motion for reconsideration or any other pleading from Mayor Hinsya relative to the said resolution. That Civil service. civil service resolution. This is the kaning kaso gi-forward man guni ang unang nagfile si Vice Mayor Marso ug mga kaubanan ngadto sa buhatan sa ombudsman, no? Dayon ang buhatan sa ombudsman, ang gipile nga kaso ni Vice Mayor Marso for alleged grave abuse of authority and grave misconduct, muna no ang gipile batok kang Mayor Hinsya and Attorney Sumaoy. Dayon gi-forward ni sa ombudsman sa Civil Service Commission. Now, ang Civil Service Commission diha sa iyang reply tubag ngadto sa ombudsman may pagawas na og desisyon. Ang iyang desisyon, of course, ingon pa niya nga ang kining kaso against kang Mayorin siya gidismiss nila. No, gidismiss nila tungod kay dili man sila kuno dili nila jurisdiction. Wala sila jurisdiction diha sa disciplinary action against kang Mayorin siya. Apan matud pa ang kining resolution for the revocation sa designation ni Attorney Sumaoy gikinahanglan na ipatuman. Unsay imong reaksyon ani Attorney Dalisay? Klaro man kayo ng desisyon sa civil service kay kinigong Civil Service Commission aron masayran sa tanan. Usa kini ka independent constitutional body. Ana ka na sa atong batakang balaod nga kung adunay mga pagsupak, adunay mga paghimo og mga pangutana, paghimo og mga aksyon kalabot sa katudluan sa usa ka opisyal o empleyado sa gobyerno sa iyang pangatungdanan sa lokal, sa national o asa napitang pangatungdanan sa gobyerno, ang validity, ang paghatag og paghatag o paguyon kung ang usab ka katudluan sa usa ka empleyado sa gobyerno nagsubay ba sa balaod, kwalipikado ba siya, dili ba siya kwalifikado, ana ka na gihatag sa Civil Service Commission sa atong batakang balaod. Busa nga kanang decision sa batakang balaod kalabot sa kang Attorney Sumaoy sa iyang appointment pagka city administrator nga gi-reject, no, gipalibaran sa likway sa sangguniang panglungsod. Usa ka na kapaghukom nga pinasubay gayod sa gahom sa Civil Service Commission. That should be respected. Tahuron yung ka na sa tanang ahensya sa gobyerno. Bisan pa sa pribado nga adunay pangutana, adunay pagsupak, adunay paguyon sa usa ka appointment, apan lagi wala dili siya kwalifikado. Ang requirements for for an effective appointment sama niya na sa balaod sa local government code. Ang usa ka appointment sa usa ka department head sa lokal nga kagamanan kinahanglan gyud og confirmation sa city council, sa sangguniang panglungsod, pananglitan. Kung dili ka na uyunan i-reject sa sangguniang panglungsod ang maong appointment nga gihimo, na there is no valid appointment. Dili gyud kahatagan o katumanan ang maong nga appointment og ang gitudlo the appointee cannot assume office. Unay nahitabo karon kang
Attorney Sumaoy. Unya, kini karong paghimo kaniya nga usa ka acting city administrator. Dunay sugilon sa atong sa atong mga balaod yel o bayanin sa principles of law. One of the principles of law sa atong political law o sa atong civil laws o gaban mga balaod sa public administration, gani sa uban pang principles of law, what is prohibited directly, kung unsa katong wala tuguti sa direkta nga binuhatan, one cannot do it indirectly. Kung wa siya tuguti direktamente nga buhaton niya ang usa kasayop nga buhat, dili kana niya mahimuan og kalapasan pinaagi sa laing pamaagi. Any act which is prohibited directly by law cannot be violated indirectly. Sa to pa, kung gididang ka pagsulod sa usa ka balay, dili ka makasulod diha gyud sa main door. Kung di ka makasulod, dili buta sabot nga mutuyo ka ato ka agis kusina. Iunan na ka. Dili mo Sa atong yan o wasintihan, no? Busa nga kanang iyang pag-designate kaniya nga acting city administrator, that is against our civil service law and regulations. Now, for the sake of academic discussion, Attorney Dalisay, no, despite aning desisyon, despite aning ruling from the Civil Service Commission, dahil gipa-reply siya, gikan daw usab sa mando sa buhatan sa Ombudsman nga ipakomentaryo ang Civil Service Commission. Despite of this decision, matod pa sa Regional Office sa Civil Service Commission nga gina-revoke, no? Gikinahanglan i-revoke na sa atong mayor sa Siyudad Siligan ang katuluan ni Attorney Sumaoy as acting city administrator. Now, for the sake of academic discussion, now kung dili gini tumanon ni Attorney Sumaoy, unsa mamahimo ani nga dagan? Gawas nga aduna defiance sa balaod, no? Okay. Gawas nga doon na siya tulubagon sa balaod, kanang usurpation of authority, no? Ito naman na dito sa ombudsman, di ba? Whether or not bisan pa og si Mayor Rehencia mutuman o dili mutuman sa maong kamanduan sa Civil Service Commission, Okay. ang gikinahanglan karon sa mga buhatan sa gobyerno sa syudad, labi na gyud sa gunihang panglungsod sa mga department heads, offices, no? Dili hatagan og pagtaho, dili hatagan og pagila ang tanang mga communications from the office of the city administrator nga pirmado ni Attorney Sumaoy. It should not be any of his actions, any of his communications, any of his statements, no? Nga iyang gipaila iyang kaugalingon nga acting city administrator, ang ngayon gayud nga dili hatagan og pagtahod sa sangguniang panglungsod ug sa tanang mga departamento ug buhatan sa siyudad sa Iligan. Iuna na gyud kay kung hatagan ka na nimong pagtahod, tingaling maapil ka. Ngano gihatagan man nimong pagtahod kini nga dili man na siya duly appointed or ang iyang designation as acting city administrator supak man sa balaod, invalidate man sa civil service na kung tagaan nimo ka pag-ila ang iyang mga sulat, ang iyang mga communications so guban pa nga kanimo sa sangguniang panglungsod, to sa treasurer, nga to sa account, budget, etc. No, that will tantamount to acknowledging an illegal act. Kaya sangguniang panglungsod, ayaw yun ninyo hatagig pag ila ka ng iyahang do not give any or any action, i-ignore yun na ninyo.
Matangala lang ko, naapa ba? Niya. Naapa ba karon Brad? Naapa ba si Atty. Sumao? Nag-function pa ba as acting administrator? Wala ta kabalaw kay kagahapon lang adlaw sa June 16 araw ng iligan ang gibutang dito panunumpa sa katapatan ng watawat no. Attorney Dexter Sumaoy, acting city administrator. Mo may official designation dito. Okay, kagahapon siya may Siya as acting city administrator. Kaya nakabutang. Gahay gigulo no. Tatamu dia kay naman mo dia sangguniang pangungsod. You are the legislative authority of the city. Pagpakanaog mo resolution, address to all departments and offices not to recognize I think any action, any communication from the city administrator's office signed by a certain attorney Dexter Sumaoy. Otherwise, they will be part of the illegal act. Murag na naman nato ni naghimo na ni gani ang Kanya, kanang nakuha na pagpapili na sa mga departamento, sa mga buhatan sa gobyerno. Na-forward na namo sa tanang mga departamento sa City Hall. Yani sa iyang joint counter affidavit ni Atty. Sumaoy, Mayor Rehencia, iyang gibutang dito nga doon ako nang matawag nga giharas, no? Aduna ko na some sort of harassment sa part ko no sa sangguniang paglungsod sa dihang ni pasar kini og sa ka resolution informing sa tanang mga departamento sa City Hall nga dili siya mao duly designated or duly appointed nga city administrator. Dili man na harassment kay ang tinubdan niya na mo man ang Civil Service Commission order. Ibutang ninyo ang dispositive portion sa Civil Service Commission order. Circularize ninyo. Attach na to ni. Attach mo. Walay harassment niya na. Walay harassment. Kaya lagi, tanan nga gihimo sa sangguniang panglungsod, gibase lang sa legalidad, no? Especially when it comes to the function or designation sa city legal officer o ganyan man sa city administrator, kay both of these functions are required to have a concurrence from the sangguniang panglungsod. That's why naman din na circularize naman din you follow it up from the department heads. What have you done on this particular resolution on the Civil Service Commission? Gani matud pa dinhi sa notice of decision pinitsahan og May 14 no Mayo 14 2014. May 14 sa Civil Service Commission dinhi sa dispositive portion nga ingon during wherefore let a copy of this decision be furnished to the Civil Service Commission Field Office Purlana del Norte, Iligan City, which is directed to submit its report on the implementation of Resolution number 140022 dated March 4, 2014 within 5 days from receipt thereof. Napadaan na to ba? Dili. Okay. Kanang decision sa Civil Service Commission, that is binding on the Ombudsman. That is binding on our courts. Labi na sa Iligan Bayan, binding ka na siya. Siguro sa akong giasoy ka ganina, nga the Civil Service Commission is a constitutional body. Sama ra po na sa Commission on Audit. Sama ra po na sa Ombudsman. Sama ra po na sa Sandigan Bayan. Basta when it comes to personnel issues, no, government personnel issues, ang decision sa Civil Service Commission is binding to all. So tahuron yun na sa Ombudsman. Apamatod pa ni Atty. Sumaoy, the sangguniang panlungsod has acted as if it is the court of law prejudging any decision the real courts might regarding the position of Atty. Sumaoy has occupied. Diliman kay ang hukmanan niya, ang quasi-judicial body man ang Civil Service Commission. Ang decision sa Civil Service Commission on personnel matters is binding to all our courts, binding sa civil courts, binding sa Sandigan Bayan, binding sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Lakip na sa Ombudsman. Sige. Salamat kayo, Atty. Hinaot pa, nakahatagdag mga katinawan nga unta ang publiko di gyud malinlan no, sa mga sayop nga mga pinulungan, sayop nga mga pamagi nga makahatag og kadaot inay kaayuhan sa atong panggobyerno.
Salamat kayo. Salamat kayo, Atty. Dalisay. May buntag sa May tanan. buntag. Maigsoon si Attorney Dalisay atong na-interview Attorney Moises Dalisay Jr. atong na-interview karon dinhi sa atong kahanginan Brad no. Naghatag siya og daghan kay mga impormasyon kalambigitan labi na gyud kining mga naisgutan nato kagahapon adlaw nga ingon pa nga dunay probable cause. Matud pa sa interview ni Atty. Sumaoy sa usa ka radio station nga aduna na kuno probable cause ang iyang gi-file nga kaso kang sa mga konsyal no sa former administration sa atong panahon Mayor Lawrence Lutz Cruz. o mga former officials o mga incumbent city councilors sa Siyudad Siligan ang pinlausab dinhi si Vice Mayor Marso tungod kay matud pagipatubag na kuno sa ombudsman ang mga konsyales o mga former incumbent mga incumbent and former incumbent officials no. Lagi Brad, usahay ma-misinform ang publiko ba? No, ma-misinform ang atong mga kaigsuunan nga naminaw labi na sa kanginan nga moingon sila, uy, mura ba guilty na ang sangguniang panglungsod or former administration tungod kay gipatubag ta, no? Due process man ang mga kaigsuunan. Panalitan kanilang sa una yan magbalik-balik sila ng issue sa Sindong aduna na kuno'y plunder nga kaso bahin sa Sindong asa naman Wala. dugay na Wala mo prosper. dugay na kay kung na-file maganita ni Anino sa ilang gi-file nga kaso batok sa Sindong issue katong gitawag nga Sindong funds ang issue hangtod karon panahon na ni Anino sa reklamo nga nadawat gikan sa buhatan sa ombudsman wala pa gyud intawon maka-receive makadawat ang mga gipang reklamuhan nga mga opisyal. Pero niadtong milabay si Mano Brad, dunay usa ka humihong nga nigawas labi na diha sa City Hall. Naka tingali ka no, nakadungog siguro ka nga dunay mga pangutana. Wa ko kadungog. Nga ningon nga unsa na ba na murag naa na bay suspension order nga gi kuan may nangutana sa ako regarding ana naabay ko na suspension order in ko wa pa man ko kay bawo ni ana. Wa ko kay bawo wa po ta kay bawo ana. In fairness, inaot nga dili magpakalat og mga istorya nga dili mao nga doon na kuno suspension order hangtod nga di ta kakita niya di ta mutuo. Dayon para nako yan maayo man siguro ang atong mayor no kanilang gyud no silang sila Attorney Dexter Sumaoy silang Attorney Benedictus nakaangin gid na nganong i-insister magyud ang ilang kaugalingon mo ano bagi trabaho nga lain diha gawa sa City Hall nganong ipugos magyud ang kaugalingon mga igsuon unsa bay lang motibo unsa may ambot unsa may di ko kasabot yan gi-reject na sa sangguniang panglungsod doon na may ruling ang civil service mingon siya nga kuha naman na opinion naman na sa civil service gi-forward sa atong vice mayor mga konsyel ngadto sa ombudsman gi-forward ingon pa sa ombudsman iyang gi-forward ang reklamo ngadto sa Civil Service Commission. Now ni atong Mayo 14, 2014 doon na gitawag nga notice of decision gikan sa Civil Service Commission. Ang notice of this decision matud pa nga gidismiss nila ang kani sigurong issue about dismissal yan. Kaingon siguro sila. Gidismiss ang ato mayor. Dili mao no. Wherefore the instant joint affidavit complaint of the members of the Sangguniang Panglungsod of the city government of Iligan against Mayor Celso G. Rehencia is hereby dismissed. Kani siguro nga issue. Kana tingali hunahuna nila nga gidismiss ang kaso. Dili gidismiss tungod kay wala may matud pa sa Civil Service Commission dili nila jurisdiction. At the outset matud pa sa Civil Service Commission this office notes that it has no jurisdiction over Mayor Rehencia since he is an elected official. Kay disciplining authority kang mayor sa city mayor sa Siyudad Siligan sa usa ka highly organized city president mao man ang office of the president. Pili ombudsman, office of the president, Sandigan Bayan. So gidismiss sa Civil Service Commission ang kining affidavit complaint sa Sangguniang Panglungsod batok sa atong mayor sa Siyudad Siligan. Apan Brad ang issue paminaw sa sige. Apan ang kining resolution nga nag-revoke sa designation ni Attorney Sumaoy
ang gikinahanglan i-implementar. Mao na gisulti din ha. Katong gibasa nimo ganina, one Oo. of the usa sa mga paragraph sa dispositive portion. Oo. Namatod pa ang gikinahanglan ambot kung aduna gyapoy open defiance, kung aduna gyapoy defiance may tungod nini yan. Siguro di na paglapas kalapasan nini. Ang buhato na ni Sangguniang Panglungsod magpa siguro og resolution nagpasa man siguro ta. Na. Dili kanina lang Brad is I think that's part to be submitted na no ngadto sa mga cases siguro na file na. So anyway, Dili ni issue personal against ako ang punto yan ha para na ako na-influensyahan lang gyud si Mayor aning mga tawhana. Kagani diadtong June 16 no kagahapon adlaw may man kuan man may man tagad sa atong mayor may man ang iyang disposisyon apan tungod lagi po din taon sa kabag-os mayor matabagan siya aning mga kanabang mga Ora man po yung gisaligan Brad. o silang Atty. Sumao Yung gisaligan niya o sa Atty. Benedictus. Atty. Benedictus nga bag-o pag-ayo and of course plus Melchor matambagan siya og dili insakto dito na dayon nga mo tulibagbag no mo tuliyok na dayon ang nasangkit nga isyu. Ang para kang Atty. Sumaoy para kanako ano ba gyud tay laing kanabang trabaho katrabahoan gawa sa City Hall Nakapatingali daghan ay Brad. kadagan abogado gini siya. Lasal, pwede mo siya dito pa. Mobalik sa dito sa Lasal. Gikan ni Lasal ha. Gani usas mga kuan, usas mga issue nga wala man gyud siya makakuha. Dili man gyud siya matawag nato. Wa man sa experience sa city government Wala sa trabaho. Gawa sa city government, wala man giingon nga city government. Ang pagka-city administrator, pagka-administrator niya sa uban pang field, no? Kang iya mga experience nara sa academe. Teacher, of course, nagkuan. Dili man na kuan administrator. Siguro nag-administrate kakuha magud niyan ang experience man gud gikinahanglan 5 years experience. No, 5 years experience ang pagka-city administrator. Pagka-city legal officer pod 5 years experience sa pagpangabugar. 5 years experience sa pangabugar. Doon na po ruling ani yan ang Civil Service Commission nga kaning concurrence confirmation sa usa ka local sangguniang panglungsod is part and parcel of the appointment process. And in the absence thereof renders the appointment incomplete. Wala makumpleto ang appointment process ni Atty. Dexter Sumaoy. Bisan iyang gingon nga naka-comply siya sa minimum requirements. Apan wa man makumpleto ang iyang appointment process. Ang process gitudlo siya, gi-appoint siya sa atong mayor. Apan pag-abot sa sangguniang panlungsod, di kikinahanglan man ang confirmation. Unya matod pa sa Civil Service Commission na ang concurrence confirmation of the local sanggunian is part and parcel of the appointment process. And in the absence thereof renders the appointment incomplete. Wala kumpleto. So therefore, dili pwede kaya wa man makompleto ang iyang appointment process. Sakto tong gingon ni Atty. Moy Dalisay kaganina nga ang unsay gisulti sa balaod dili na nimo pwede tuison. Di na nimo pwede nga di ka paagion sa atubangan sa balay adto ka likod agi. Kay May nahimo ron. may gihimo, may nahimo gyud. Kay tungod bisa wa man gyud siya ma-concur sa sangguniang panglungsod, but still gihimo gyapon siya acting city administrator. So as if na wala nila tumana o wala nila respetuhi ang giingon sa civil service o giingon sa local government code nga dapat it should be concurred by the sangguniang panglungsod. Kani mo saktong dunay probable cause Atty. Sumaoy, no? Kung nagbasa man gani kay mga reglamentos balaod kani Atty. Sumaoy kani mo dunay probable cause. Matod pa nga gipatubag naman ka pag humagtubag gi-forward ang reklamo ngadto sa Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission may himo na og notice of decision but pasabot paghukom. Notisya sa paghukom niadtong Mayo 14, 2014 matod pa nga gikinahanglan ang ilang resolusyon sa pag-revoke o revocation sa imong order as acting city administrator gikinahanglan tumanon. Apan ang kasong gipasang-at affidavit complaint sa sangguniang panglungsod against sa city mayor
Matod pa sa Civil Service Commission ang iser by dismiss tungod kay dili man wala may jurisdiction ang Civil Service Commission ngadto kang mayor siya tungod kay usaman siya ka elective official. Ang dunalay disciplining authority kay mayor siya maora ang Office of the President. Hinaot nga masabtan ni tanan yan, no? Anyway, Brad, no? Ato nang gipabalik-balik sa atong mga suking tigpaminaw para matagaan sila og eksaktong impormasyon. Kini atong gibuhat mga kaigsunan, naagid tay mga papel ining gihawiran nga nagpamatuod kung unsa may mga decision gikan sa ubang nga mga national line agencies regarding niining mga cases or niining mga nganong wala mo nganong wala ignunta moingon ang ubang mga tao mga Brad nga hangtod karon gababag kuno ta sa administration. Dili lang kani si kuan gyud kani mo di kami nga gahig ulo yan. Kani si Atty. Sumao nga nang iyag yung ipamugos. Siguro mahapsay man siguro ang City Mayor's Office kung wala sila, kung wala si Atty. Sumaoy, kung wala ni si Atty. Benedictos, kung wala ni si Melchor Alquisula, mahapsay man siguro. Sihag nga pangagamanan may gusto karon sa administration. Mapadagan man siguro ang syudad sa Iligan. Unya, kami nang ang bagahe sa atong mayor. Para nako dili ni issue again sa atong mayor para nako dili ni issue sa atong mayor. Ang kanilang mga tawhana mao namugos sa ilang kaugalingon. Nga naa diha. Nga naa sila diha. Para kanato pwede man makig-work hand in hand. Pwede man makig-work smoothly. Ang sangon ang panglungsod ngadto sa atong mayor. Istorya na gani, nagbiso-biso na gani. Mo na atong gipangita. Mo gyud atong say no, mga ang pagbabag ang pagkongkor o wala pagkongkor sa appointment ni Atty. Sumaoy wala nagsumikad nga nagsupak mi sa atong mayor. Palangga nato atong mayor yan. Palangga nato. Kani lipay kay tabad nga nagkatao takuyog sa natong pamahaw no atong Independence Day. Apan masusulan man gud, musulsul man gud ni mga tawhana. Apan atong si inaot nga naminaw ang atong mayor. Ang atong wala pagkongkor kang Atty. Sumaoy wala na nagpasabot nga wala na taganay kang mayor. Mayorin siya dili ni kang Atty. Sumaoy of course. Di dato makapasar. Gani ingon pa niya yan sa iyang mga tubag no, sa iyang tubag ni Atty. Sumaoy nga kini kuno pagka city administrator usa kuno kini ka coterminous nga posisyon. Matod pa do nagyapon rolling gikan sa Civil Service Commission bahin sa kaso Carmencita Reyes, Civil Service Commission Resolution number 001156 dated May 12, 2000 matod pa sa Commission Civil Service Commission ato basahon. Earlier the Commission in several cases Resolution number 92-1954 dated November 27, 1992 Rosalia Umali. Daghan kay nga mga resolusyon. Matod pa. While the term of office of the administrator is coterminous. While the term of office of an administrator, provincial, city, or municipal is coterminous with that of the appointing authority, it does not follow that the same is primary confidential. The position atod pa sa Civil Service Commission, the position still belongs to the career service because of the eligibility requirement under the local government code. Doon may eligibility requirement. So buti pa sa bot kini Atty. Sumaoy nga dili coterminous. Coterminous ko. Tinuod mo na nga coterminous pero kinahanglan man nimo sundon ang resulta sa civil service. Na may balaod nga kinahanglan. Kaya pa eligibility requirement. Yes, mo na siya. Nya, several ko ano na ba da? Daghan kayo. Daghan na kayo na og decision from the office of the Civil Service Commission. Nya ang eligibility requirement sa local government code sa city administrator gikinahanglan dunay 5 year experience. Daghan numero 5 to ka mga requirement. Anyway, Brad, gamay naman kayo ang oras pero ato lang ipaybaw, Brad, no? Ano tayo oras gyud pero ato ipaybaw nga karong adlaw is ang Iligan Day of Prayer. June 17 is Iligan Day of Prayer. Og atong giawag tanan natong mga kaigsuonan karon to say a word of prayer for Iligan. Kinahanglan ang atong syudad sa atong mga pag-ampo og ato na kining gideklarar through a city ordinance no napanday nato kini Brad niadto pang 2008 that every year June 17
must be declared as illegal day of prayer. Wala tayo oras yan. Sa na lang sa atong station manager, kaninyo mga higala sa kahanginan, City Councilor Ariel Pareño Anghay. O City Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag, Iligan. God bless Iligan.